Hi, ako si Liam at galing ako sa mayamang pamilya. Pero tinatago ko ito sa lahat ng kaibigan ko at tingin nila sa akin ay isang normal lang na estudyante na mayroong kaya. Uy, Liam, hindi ka na naman kakain? Kawawa ka naman. Siya nga pala si Ava. Kaklase namin todo magmukhang mayaman sa classroom namin. Hindi niya lang alam ko nagtatrabaho siya bilang sales lady at ginagastos siya lahat ng sweldo niya sa mga bagay naman na hindi kailangan. May pagmayabang niya lang sa classroom namin. Wala namang problema sa akin yun. Dahil kung yun yung trip niya sa buhay niya, wala akong magagawa. Kaya kapag pinagtitipan niya ako, pinapabayaan ko na lang. Nagtitipid ka na naman ba, Liam? Magtrabaho ka kasi kagaya ko. Sorry, busy ako sa schoolworks ko. Sus, papalusot ka pa. Wala ka lang pera. Haha, oo nga. Sige, maiwan na kita dyan. Halos araw-araw niya ako inaasar ng walang dahilan. Pero pinapabayaan ko na lang dahil gusto ko makita reaksyon niya. Uy, Liam, mag-isa ka na naman. Ano naman kung mag-isa ako? Wala lang. Gusto mo samahan kita? Parang nagiging mabait ka ata. Mabait naman talaga ako dati pa. Ikaw? Mabait? Ay, ayaw mo ba? Sige, aalis na ako. Hindi. Sige, maupo ka. Marupok ka din naman pala eh. May kakaiba talaga sa'yo ngayong araw. Huwag mo na isipin kung ano yun. Libre ka ba bukas? Bakit? Ano meron bukas? Libre kita sa mall. Kawawa ka naman kasi mukhang hindi ka pa nakaranas mag-mall. Hindi nga. Deliver mo ako. Ay, ba't ayaw mo ba? Baliw. Sige bukas. Libre mo ako. Ewan ko kung bakit siya biglang nagbago sa akin. Di ko alam kung nalaman niyang mayaman ako kaya siya nagkakaganito. Pero sumama pa rin ako sa kanya dahil gusto ko malaman kung bakit siya biglang nagbago. Saan ka na? Dito ako banda sa may mga damit. Ito nakaitim. Sige. Nakita na kita. Pogi mo ngayon ah. Nambola ka pa. Parang di mo ako inaasar ah. About dun sa pang-aasar ko sa'yo. Ano meron? Sorry. Bakit? Di rin naman talaga ako mayaman. Ano naman kung di ka mayaman? Kasi syempre diba, inaasar lagi kitang mahirap. Ba't bigla ka nagbago ngayon? Natanggal na kasi ako sa trabaho ko. Ano ba trabaho mo? Sales lady lang ako. Since ngayong wala na akong trabaho, inunahan na kita. Kasi alam ko, ako naman yung may kita mong nagtitipid. Dahil dun lang ba? Tangik, di naman ako nangaasar or gumagante. Akala ko pa naman nalaman niya na mayaman ako. Dati ko pa naman alam na nagtatrabaho siya dun. Kaya wala nang pagbabago pakikitungo sa kanya. Bale, ano plano mo ngayon? Sa ngayon, gusto ko lang kumanta sa'yo ng kabutihan. At gusto ko rin sulitin yung araw na may pera pa ako. Ganun ba? May kakilala nga pala ako naghanap ng tao. Ano ba yung trabaho? Construction worker. Lo, tingin mo ba kaya ko magbuhat, ha? Siyempre joke lang. Sales lady din. Magiging cashier ka sa isang bookstore. Gusto mo ba? Sige ba? Sige bukas. Sasabihin ko dun sa tao ko na may nahanap na akong pwede maging cashier niya. Tao mo? Kaibigan ko. Gumala lang kami sa mall nun. At totoo nga, na nilibre niya ako. Kumain kami nun at naglaro sa mga arcade. At ni piso wala akong ginastos. Teka nga, nag-date ba kami? Kinuha na siyang cashier ng tao ko doon sa mall. Hindi niya alam na anak ko na may-ari ng buong mall na pinuntahan namin kahapon. At isa din sa business namin yung bookstore na pinasukan niya. Dinala ko siya sa bookstore na pinapasukan niya para kamustahin siya.
O Liam, napadalaw ka? Wala. Gusto lang kita kamustahin. Ito, okay naman ako sa trabaho ko. Thank you nga pala sa pagreto sa akin. Wala yan. Bakit nga pala ikaw? Ay mo maghanap ng trabaho bilang part-time? Tinatamad kasi ako. Hay nako, kung hindi ka magiging madiskarte sa buhay, wala kang mararating yan. Hindi mo sure. O siya, mauna na ako. Good luck nga pala sa work mo dito. Sige, thank you ulit. Tumagal na siya doon ng 2 linggo. At hindi ko na siya masyado nakikita dahil nagiging busy siya doon. Kadalasan din siya nag-overtime para sa dagdag sweldo niya. Kaya bumisita ako doon para bumili ng libro. At para makita din siya. Good morning po, sir. Oh, Liam, ikaw pala yan. Napadalaw ka. Hindi. Bibili lang ako ng libro. Sus, ikaw? Nagbabasa ka ba ng libro? Oy, nagbabasa naman ako. Sige, sabi mo eh. Napapadalas ako ng pagpunta sa kanya. At aaminin ko na din sa sarili ko. Nagugustuhan ko na siya. Kaso, nahihiya ako magsabi kaya halos kada linggo bumibili na ako ng libro sa kanila. Papadalas ang pagbili mo dito ah. Binabasa mo ba yung binibili mo? Oo naman. Ba't ko di babasahin? Hindi ako naniniwala na binabasa mo. Bakit naman? Basta, alam kong hindi mo binabasa yung mga libro. Ewan ko kung anong ibig sabihin niya dun. At di ko din alam kung paano niya nalaman na hindi ko talaga binabasa yung mga libro. Pero, bukas na bukas, aamin na ako sa kanya. Aamin na ako na gusto ko siya at kung sino talaga ako. Papunta ako sa tindahan nila nun para sabihin sa kanya na nararamdaman ko. Nang biglang may bumangga sa aking kotse, agad-agad akong dinala sa ospital nun para gamutin. Magaling naman ako. Nandito nga ako ngayon sa ospital, sinusulat yung diary ko. Sabi kasi ng doktor sa akin, kailangan ko daw operahan. At pwedeng hindi ko kayanin yung magiging operasyon. At hindi niya na kinaya. Pinabasa ko tong diary niya na inihabilin niya sa papa niya kapag hindi niya na daw kayanin yung operasyon. Bakit naman ganun? Dapat sinabi mo sa akin una pa lang. Kaya lang naman ako nagtatrabaho doon para makabawi sa'yo at may labas ka sa magagandang lugar. Araw-araw kitang nakikitang hindi kumakain sa school kaya sabi ko tutulungan kita bilang pagbawi ko man lang sa'yo. Nakapag-ipon na nga ako eh. At Liam, matagal na kitang gusto. Kaya kita inaasar para mapansin mo ako. At sana man lang, binasa mo yung mga librong binibili mo. Kada librong binibili mo, iniipit ko doon yung mga love letters ko sa'yo. Umaasang kahit isang libro lang makita mo yung nakasulat doon na ginawa ko para sa'yo. Sorry, Liam, at hindi man lang ako nakabawi sa'yo. Mahal kita, Liam, at patawad.